Magandang araw po sa inyong lahat at welcome again po sa JLat Vlog. So for this episode natin mga boss, andito po tayo naman ngayon sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija, boundary po ng bayan po ng Talugtog. So ito na po yung pinaka last na part po ng bayan ng Kuya po, itong property nito. So ito po ay nakaalong provincial highway, itong property na ito. At ito po ay meron pong sukat na 5,000 square meter po ito. 5,000 square meter, sakto po iyan. At nakita ko po ng titulo nito at ako po ay nakadirect mismo sa mismong seller. So kanina po nag-uusap po kami sa tawag, sa call, at tinanong ko na po yung mga detalye ng property po niya. At ito nga po ay mango farm po siya na residential na. At dito po sa harap po ng property ay nabakuran na po ng concrete na meron po siyang cyclone wire at meron pong tubo. So sa tabi po ng property ay isa pong resort po yan. Yan po yung boundary po niya sa pader po na yan. So ito naman po yung property simula po doon sa pader po na yan. Pag ano na po siya hanggang po sa pababa, nasa mga estimate ko nasa 100 meters po more or less yung kanyang entrada. So dito po ay meron po siyang mountain view. Ayan, maganda po yung view niya dito sa harap. Kitang-kita yung bundok po ng Bangkay o Mount Bangkay. Meron na pong internet connection. May power line na po. Yung power line po nakakabit na. So yan po yung bahay po ng may-ari. Yan po ay 5x5 daw po yung sa baba at 6x6 daw po yung sa may taas. So yun naman po yung kanyang ano po ng source of water po niya. Nakatangki daw po yung source of water. Naka electric pump na po siya. At yung kanyang bahay ay unfinished pa po. Ongoing pa rin po yung kanyang pagpapagawa, pero yun nga po naisipan na po niyang ibenta itong property nito. So ako na rin po nag-check sa mga dokumento po niya at meron na po silang nakakuha na po sila ng tax declaration po at ito po ay electronic title na po, nakapangalan na po sa kanila, pero yung dati pong may-ari ay naka-co-owner pa rin po sa titulo. Ito po nga po pala ay sinubdivide po ito. Ang kabuuan po ng property yata nasa kulang-kulang isang hektarya, nasa 9,000 yata mahigit. Tapos yun nga po yung bandoron po ay nasa 4,000 na po. Tapos itong nabili po ni Sir, yung may-ari po nito, nasa mga 5,000 square meter po sakto. So ang presyo po ng property po ay nasa mga 4.5 sabi po ni seller. At yun nga po, kung gusto niyo negotiate pa yung presyo, kausapin natin siya mismo. At sagot po niya yung capital gain tax at yung porsyento ng kanyang ahente. Ito naman po yung updated tax updated dahil kahapon po sa munisipyo pinuntahan ko po yun. At ang babayaran niya, binayaran po niya ngayong taon na to ay nasa 316 lang po pesos po. Ayan. Tapos ito ay mango farm po, nasa mga 27 or 28 daw puno na puno ng mangga. So hindi sure nung may-ari. Pero boss, pakibilang na lang mamaya yung mangga para ma-sure natin kung ilan talaga yung puno. So nakaalong provincial road po siya. Ito nga po, simula to sa naglag ako, tinuro ko yung boundary niya doon hanggang dito po. Andun po yung boundary sa part na yun. Mga sa 100 meters po more or less yung kanyang entrada. At ito nga po ay, ito po yung way naman po na papunta po sa town proper ng Talugtog at town proper po ng Kuya po. Pagpunta ng town proper ng Kuya po, kakanan ka. Pag didiretso mo naman po, papunta naman po sa town proper po ng Talugtog, Nueva Ecija. Pero mas ang pinakamalapit po na palengke dito yung town proper po ng Talugtog. Ayan. Ang pinaka the best po na exit siguro dalawa yun pwedeng tatlo pala. Pwedeng Victoria, pwedeng Pura, pwedeng Anao. So ang mas maganda siguro sa Anao na lang po. Or ano na lang, mag Victoria na lang, tapos meet up na lang po siguro sa town proper po ng Talugtog. Ayan. So mas malapit na po 'yon. So hanggang dito po yung property. Ayan, at dito po yung pinakadulo po ng kanilang bakod. At yun nga po ay hindi pa po nabakuran yung part dito. Ayan. Hindi pa po nila nabakuran. At pag ganun po 'yan. Tapos doon sa taas na po pag ganun na po 'yan. So ang shape po ng property ay para siyang yung tawag yung parehaba, yung rectangle, ganun. Rectangle po siya. At ito nga po ay yung property po nito ay merong part na flat, merong part na hilly po siya. So ito po yung mga mangga po niya. Mga bata po yung mangga. Nasa mga 15 years pa lang po siguro itong mga to. At itong part na lang po ito yung walang bakod. Tapos yung dun sa may bandang likod wala na pong bakod. So ito na lang babakuran kung sakasakali po. At kami naman po ay nangongontrata rin po ng bakod. Pwede namin
ituloy sa pagbabakod dyan, pero depende na lang po sa kontrata po yan. Kung gusto niyo po yung kontrata po namin. So dito malinis na, nagpalinis yung may-ari. At dito lang po kami dumaan dahil yung gate po kasi sarado. Kaya nga pa sabi niya, dumaan ka muna sa likod, sabi sa akin ng may-ari. So, ayan, dito lang po dumaan sa may bandang likod. At side pala, sa bandang side. At yun nga po yung susi daw na sa caretaker. Ayan po. So, nandito pa lang yung mga talagang indikasyon po na bago pa lang yung kanyang bakod na konkreto na mayroon siyang cyclone wire. Ayan po. So, sa halagang 4.5, ayan po, 4.5 million. Sagot po ni Salar yung capital gate, taxas yung porsyento po ng ahente. Ayan po. 27 po na po ng mangga. Ayon po sa may-ari. At dodoblin po yung bilangin para mas sure po yun. At ito nga po, may mga part na may mga burol-burol siya. Ayan, dito sa part na ito, pwede kang magawa ng fish pan kung sakasakali gusto nyo mag fish pan. At ayan yung ngayon septic tank. Ito po yung anuan po ng pinaka daw po ng kanilang water pump. Ayan po. Ayan, sarado lang ngayon. Kaya kung buksan, nakasarado. Ayan, ito yung kanilang na po, water pump. At ito po yung bahay. 5x5 daw po yung po nito sa baba, tapos yung sa taas na po ay 6x6. So tara po, punta natin yung kanyang pinaka rooftop para makita nyo po yung view ng property. At panoorin nyo po yung kanyang drone video din, baka sakaling ayun po, para makita nyo po yung boundary ng property and then makita nyo po yung ganda ng property sa taas. Ayan po yung resort na itong resort po na ito, na-vlog po namin. I-press ko na sa screen kung anong vlog number or try nyo na lang pong hanapin. Yan po ay isang 1.2 hectare po itong resort na ito na binibenta sa 18 million ng po yung presyo po dyan. Ganito. Ay, hindi daw boss. Kung nakuha daw niya yung 600 square meter doon, kasama yung tarito ay yung ibang puno doon, pero hindi daw eh. Hindi ano lang, mga 20, mga 32. 32. Ayan po, nasa 32 po na puno ng mangga. So ito po yung view niya sa taas. Ayan po, ganda ng view sa taas. Paikot ko yung camera. At kitang-kitang mo rin yung swimming pool dito. Ayan. Dito po kita-kita mo yung bulgundungin po. Ang ganda. Tapos ito nga po yung resort na binibenta rin po namin na 1.2 hectare ng 18 million. Tapos ito ang magandang view. Yan boss. Yes. Yan, ang ganda ng view. Ayan. Parang si iba na boss. Lawit. Ayan. So ayun po yung meron pong mountain view dito. Yung Mount Balungaw, yung Mount Bulaylay, and then yung Mount Bangkay. Yan, tatlong bundok po makikita mo dito. At kitang-kita mo rin po yung mga palayan. Ganun din po yung kanyang mga kabahayan dyan. Ayan po. So, kung may ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. Kung gusto yung puntahan, schedule po natin. At kung gusto yung makusap yung may-ari, wala pong problema. Wala pong problema doon. Ipapakausap ko po kayo dahil kami po, ang Team Realtors po ay nakadirect po sa mismong may-ari. Ayan po. At talagang pinag-usapan po muna namin ni Sir kung magkano yung presyo dito. At sabi ko nga po, ikaw Sir, property mo yan. Dapat ikaw yung mag-decide kung ano yung gusto mong presyo po dyan. Yun nga, binis naman po niya sa nagastos po niya, sa improvement, ganoon din sa pambili po niya sa lupa. At binis niya po doon. Kaya sabi ko sa kanya Sir, kung magkano yung presyo mo, doon na sabi naman po niya, ikaw, sabi niya sa akin kung magkano gusto mo yung presyo dyan. Sabi ko naman Sir, mas maganda na ikaw mag-presyo dahil yun nga po, property mo yan. So, nagkasunduan nga po na usapan po namin 4.5 daw po. 4.5 at sagot po niya yung capital gain tax at yung porsyento ng kanyang ahente. So, sa mga bago pala sa YouTube channel, huwag niyo sana kalimutan. Pa-subscribe na po kayo, pakit yung notification bell para ma-update po sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. At ayun po, salamat din po sa inyong pagsuporta sa aming channel, sa aming team, sa Team Realtors po. Yan, so pasukin po itong bahay kung sakali makakapasok po kami. Kung makakita po kami ng pwede namin pasukan. Ito po, papakita ko yung loob view sa taas. Ayan. Ayan, 2-story po siya. 2-story na bahay. Tapos, meron siyang rooftop. Maganda yung view sa taas. At ano pa? Ito po yung bahay. Bahay ba ito o business? Bahay ba?
Sir, ewan ko kung ano gusto niyang gawin dito. Ayan, so ito yung kanyang bahay po. At yun po yung kanyang CR sa loob. 5x5, tapos 6x6. Ayan, dami outlet ng ng Oriente, oh. Ayan po. Meron siyang may second floor siya, pero ginawa bakal yung ginawa. Tapos yung kanyang kusina. So, ongoing pa lang po yung pagpa-develop niya, pero yun nga po, binibenta naman na po niya sa halagang 4.5. So, hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.